Triumph Street Triple R, one of the most underrated bike dito sa Pilipinas. Pero after 6 months, worth it pa rin ba? Let's see. The Triumph Street Triple R has a 765cc, the legendary 765cc, triple cylinder that produces 128 horsepower and around 69 Nm of torque. Nice. Gumagamit din ng Triumph Street Triple ng Brembo M4 calipers sa harap. So 4-piston calipers to ng Brembo, the old flagship. And sa likod, naka-Brembo brakes din pero single piston. For the master cylinder, Triumph Street Triple R is using the actual master cylinder from Triumph OEM. Pero yung RS version is naka-Brembo master cylinder na rin. As for the dash, gumagamit ang Triumph Street Triple R ng same dash as the Tiger Sport 660, Tiger Sport 800, Trident 660, and ibang mga bikes ng Triumph. So ito ang lagi kong sinasabi na most used dash ng Triumph. Pero sa Triumph Street Triple, maganda siya kasi hindi siya reflective, unlike the Trident. So sa dash makikita nyo, andito lahat ng info. Andito yung tachometer for your RPM, speedometer, and then yung fuel capacity. And then nandito yung gear, and nandito yung mga warning. May time din tsaka date sa baba. And if you want to change it, you can change the bottom panel kung ano gusto nyo. Main menu, ayan yung trip 1 and trip 2. Fuel status, kung gaano ka lakas ang motor nyo sa gas, which is sobrang lakas nitong Street Triple sa gas. Ayan, yung coolant temperature, and yung service interval ng bike kung kailan ka next sa PMS. So makikita nyo January 2026 pa. So next year ba? Kaya pag-usapan natin later bakit ganyan yan. For the technology, the Triumph Street Triple R has 3 riding modes. So rain mode, pinakamahina. Road mode is standard na power. And then sport mode, pinakamalakas. And then it also has a 6-axis IMU. So that enables cornering ABS, cornering traction control. Mas safe ka pagka merong cornering ABS or cornering traction control yung motor mo kaysa sa wala. Hindi ko na makapakita pero the Triumph Street Triple R has self-canceling signal light. So just like other Triumphs, pagka nag-signal light ka and then pag nakalimutan mo, i-auto-off niya yung sarili niya. For the suspension, we have the Showa big piston fork, which is fully adjustable. But we just don't have the separate function fork. Pero it's a good suspension. So seat height check, I am 5'9" and ganito ang aking tindigan pag umupo ako sa Triumph Street Triple R. Okay, so as you can see, yung foot ko medyo nakaangat ng konting-konti. Mga siguro 2 inches, yung heel ko nakaangat ng konti. Pero since nakaboots ako, medyo mas manageable naman siya. And if I put my other foot on the foot peg, then you can see flat-footed na yung right side ko, which is yung ideal naman talaga na position pagka gumagamit ka ng mataas na seat height na bike. For Triumph Street Triple, we already put a Zord full system. Din sa kanya, as you can see. So wala nang catalytic yan, walang bread box. Then connectado yun hanggang sa headers. Yan. So I've owned Triumph Street Triple R for more than 6 months already. Starting from December 2024. Ngayon ay June na. So medyo matagal-tagal na. I've learned some of the pros and cons of this bike. Kaya isa-isahin natin kung ano nga ba ang nakikitang pros and cons ito, starting with the pros. Number 1 is the engine. Ang engine nito ay 765cc that produces 130 horsepower without the exhaust.
and you can feel the power pag nire-rev mo yung gas. So it's not shy from giving you the torque that you need. As you can see, yung first gear niya umaabot to ng 107. And if you check our riding mode, nasa road mode lang tayo. Ayoko ilagay sa sport kasi nasa city lang naman tayo. Pero if I try to rev it, see, di ba? Grabe yung power. First gear lang yan. And then road mode pa. Umaabot siya ng 107 without the tune, without the remap. So yung engine na to is a triple cylinder. So triple cylinder, ba't ako nag-triple cylinder? Actually, this is my favorite engine configuration because it sounds nice. For me personally, I think it sounds better than the inline fours. It gives you the power. From low RPM to high RPM, it gives you the power all the way through. Unlike a traditional inline 4 na nagbibigay ng power sa usually sa high rev range. And then for a 2-cylinder, it gives you the low range. And then, since bumabanking tayo, second thing I gotta talk to you about is the handling. Grabe handling nito guys. Sobrang ganda. Actually, mula nung na-try ko to, mula nung na-test ride ko siya, I think this is the best handling bike that I've driven since. I've tried various bikes pero iba pa rin ito pag nililin mo guys. Iba pa rin handling nitong Street Triple. Like, it's so easy cornering with this bike. Hindi siya mapakita na maayos kasi wala tayo sa mga twisties. Pero trust me guys, grabe yung mga katong gulong sa harap. So for the handling of this, I guess maganda siya kasi dahil sa frame nito. So if you didn't know, the frame of the Street Triple and also the engine is derived from the Daytona 675. So hindi yung Daytona 660, but yung Daytona 675, the legendary Daytona of Triumph. So basically engine niya pinalaki nila, ginawa na ng 765 instead of 675. And then yung frame nilagay, sinalpak lang nila dito. And then also suspension. Yung suspension kasi nito guys, Showa siya na fully adjustable. And yung likod Showa din. Hindi siya katulad ng Öhlins sa likod ng RS. Pero I think, personally me, I think this is a much better suspension sa city. Itong Showa sa likod instead of the Öhlins na medyo matigas. Kaya yung mix of both, kaya ang napakaganda ng handling ng Street Triple guys. Even the R, some might say na yung RS ay mas maganda kasi naka-Öhlins yung likod nun. Pero I'm not going to the track anyways masyado, so city lang ako. So I much prefer the suspension of the Street Triple R. Another pro of this bike is its weight. So ang weight nito guys, kahit na may fuel na lahat-lahat, pag puno na lahat ng fluids, basically wet weight, it's only 188 kilograms, which is surprising because diba 75cc, this is supposed to weight like more than 200 kilograms, just like the other bikes. For example, the Trident 660 weighs around 205, 203 kilograms. The CB same, pero ito sobrang gaan niya, 188 kilograms. Kaya na-move ko siya side by side, madali siyang i-move kahit sa parking guys. For example, if I want to move this, ito yung pinaka-perk niya eh, you know? Sobrang gaan niya, diba? And as I've mentioned, ang ganda-ganda ng handling nito. Nakakatulong din yung weight kasi sobrang gaan ng bike. Para kang lang lumulutang dun sa bike. Another pro is the body position. So yung body position nito guys, hindi siya as relaxed eh. Kasi if I put my hands forward, pag pipikit ako, mga ganyan siya. So yun ang relaxed position. Ito medyo mas mababa. So yung likod mo medyo nakabent ng konti. So might say na, ay sasakit likod ko dyan pag long ride. Kasi syempre, di ba, iba, akalan mga wet likod nila. Pero kasi since this is a naked bike, so di ba pag naked wala kang fairings, damang-dama mo yung hangin, nakakatulong siya sa pagkontra sa hangin eh. Hindi ka masyadong pagod sa kanya. So mas okay siya. And then of course my favorite pro of this bike is the sound. Grabe yung tunog, di ba? Guys, nilagyan ko na to ng aftermarket system, the Zard full system. Pero napakaganda nung tunog niya guys. Basically in-unlock niya lang naman yung tunog nitong Street Triple. Diba? Oo, diba? Sarap. And then, besides that, very accurate yung throttle niya. Another pro of this bike guys is the braking of the bike. So, sobrang ganda ng braking system nitong Street Triple. Even more the Street Triple RS. But the Street Triple R guys, more than enough. So, yung pala na sa harap,
sobrang lakas. Tapos isa likod, malakas din. Pumakagat din siya. So, yung sa harap kasi 'di ba, Brembo M4. So, yung M4 calipers ng Brembo is the old flagship brakes of Brembo. And then yung master cylinder niya actually, it's an actual master cylinder, it's not a radial. So, hindi masyadong maganda yung feel. Pero may feel naman siya, pero hindi siya as much as the normal radial master cylinders. So, yung sa picture gusto kong palitan yun. Pero either way, napakaganda ng braking ng Street Triple. Next pro is the quick shifter. 2, 3, 4, 5, 6. O diba? Auto blip. 5, 4, 3, 2, 1. O diba sobrang smooth guys? I can even not touch the handlebar. And sobrang smooth ng quick shifter niya. Lalo yung auto blip pababa. Yung quick shifter up kahit na konting RPM lang kumakagat siya. Hindi siya yung parang alam mo yung iba kasing quick shifter. If naramdaman nyo na ibang quick shifter guys, ano siya, pag nag-quick shift up kasi mababa RPM mo, nila-launch forward ka niya every quick shift mo. Ganun siya. Pero itong triple hindi. So if we try, for example, yan, 3k RPM lang tayo barely. O 4k, ayan o. Diba kahit 4k RPM lang, mapasok siya. Ayan, 4, 5, 6. O diba? Guys, very rare yun na ganito ka smooth. Ayan o, yung auto blip. Ito na yun. Kahit high RPM or low RPM, hindi nagreklamo yung auto blip. Which is very rare sa mga bikes. This is very good sa mga bikes kasi if you feel this quick shifter, hindi mo na magugustuhan bumalik sa mga quick shifter na mga cranky if I may say so. Cranky or like laggy. Yan ang pinaka-hate ko actually sa lahat, yung laggy na quick shifter. Di ba? Kahit sunod-sunod yung downshift nyo guys, wala siyang reklamo. Ito, try tayo Oh, di ba? Ang baba ng RPM nakapag quick shift ako. So if I want it to downshift, 3, 2. Diba? Sobrang bilis lang. Walang problema. Kaso dito lang tayo sa gilid kasi matubig dito. I'll discuss one of the cons bakit kailangan ka pa tumabi ng ganito kagilid. Para lang makadaan dyan sa putek. And then of course, one more pro that I can think of for the Triumph Street Triple is of course the build quality. Since ang Triumph Street Triple, ay alam nyo naman ay galing sa Triumph, and ang Triumph is known to be a premium brand, makikita niyo yung build quality niya maganda. So from start to finish, maganda siya guys. Kahit suspension, yung brakes, yung engine component, yung mga wirings niya maganda. Walang tinipid guys. Which is dapat lang naman kasi for the price, medyo pricey siya compared sa ibang competitors niya. Pero kasi binabayaran mo yung build quality ng bike eh. So kung makikita niyo dito, service interval is yan 1,226 pa. So January 2026 pa or 6,248 kilometers pa. So ang service interval ng Street Triple guys ay either 1 year or 10,000 kilometers. So sobrang tagal. Which is a very good pro dito kasi kahit nasabihin yung mahal ng konti yung PMS, like mas mahal ng 3K compared sa normal Japanese bike na PMS, well, mas matagal naman yung interval niya. So at the end of the day, mas nakakatipid pa rin kayo. One thing that I also like about the Triumph Street Triple is the advanced rider aids. So itong Street Triple guys, sabi nga sa inyo may 6-axis IMU na to. Meron siyang kung yung ABS coordinating traction control. Yun nga lang hindi separated yung wheelie control niya guys, unlike the MT-09 tsaka C900 SE. So, mas confident kayo sa corners when you're braking and also cornering. Baka mamaya kasi pag nasobrang kinang gas, diba? Mag-slide kayo. Nakatakot yun, isang lakas nito eh. So you don't have that problem with the Street Triple. And then another one is Triumph as a whole. So diba nabanggit ko, Triumph is a premium brand. So yung service nila premium lahat guys, kamala sa pagpunta mo doon, mga trato nila sa'yo. Diba nabanggit ko, pinalagyan ko na ng Zard exhaust to, itong motor natin. So meron din tayong video ulit dyan. So watch nyo lang sa channel natin, nandiyan yung pag-install natin ng Zard exhaust. Diretso adapt tayo sa Triumph guys. Di mo na need magpa-remap, sila na mismo mag-a-adapt ng air and fuel mixture mo para mas maganda takbo ng bike mo. What other brand does that? I'm not sure about any Japanese brands that does that, diba? And also Triumph, it's a reliable brand. If it's a your bike, it's a very reliable brand. So kudos sa kanila. Yeah, so medyo matagal na tong bike na to sa market. It shows kasi ang dami ng aftermarket accessories. Madami na experience ng mga tao sa bike na to. And very reliable to engine na to. Gaya ng sabi ko, napakatagal na itong bike na to sa market. 675, 765 engine. Baka mamaya 20 years na, I'm not sure. Pero alam ko early 2000s to yung engine na to eh.
confident ako sa bike na to kasi kaya ko siya binili talaga. Kasi kahit na ihirap ko siya ng irap, alam ko hindi siya masisira dahil very reliable siya. And I already have 4,896 odo dito sa bike. So basically it's around 5,000 odo. And it still hasn't failed me. Wala pong kahit anong issue na na-experience ko dito sa bike na to. Again, one more pro for this na hindi ko sure kung pro sa iba. Pero pro for me kasi sa akin gandang-ganda ako sa looks nitong bike na to. Ang ganda niya, di ba? Para sa akin yung robot look niya, Decepticon, Autobot style of bike, fit na fit sa kanya. Sinasabi ko nga, lalo yung Cosmic Yellow na RS na Street Triple. Mas mukha pa yung Bumblebee kay Bumblebee. Kasi mas mukha siyang Hornet, di ba? Like the eyes and then the sharp tail. Para sa akin napakaganda, guys. Ewan ko sa inyo pero gandang-ganda talaga ako sa kanya. Which is, I know, hindi lahat nag-agree kasi very divisive tong Street Triple sa looks. So habang nakinto tayo dito, guys, pag-usapan natin ang cons ng Street Triple. So number one con for me is the mudguard. So kung makikita nyo, guys, tong mudguard na to, I don't really think this is a mudguard. I think this is like a plate holder only kasi grabe, guys, sobrang nipis niya. Tapos pag may konting tubig, abot hanggang likod ko eh. Isipin nyo dito na yung likod ko, diba? Maabot yung putik dito eh. Actually hanggang helmet ko, guys. So if you're planning to use this on the rain, maybe add like a tire hugger dyan. Or maybe like add an extra fairing dito. Pero ako kasi hindi ko naman siya ginagamit masyado sa ulan. Pero kung naulanan man, then YOLO. Tuloy-tuloy pa din ako. Na-experience ko na yung sobrang lakas na putik sa likod ko. Pero yeah, that's one of the cons itong bike na to. And then habang nakinto tayo, let's also discuss the pillion seat. So second, so makikita nyo malambot naman siya. Actually itong main seat malambot sobra. Itong pillion seat medyo malambot, pero very aggressive kasi yung position na to para sa mga pillions. Yung likod nila nangangawit, tapos medyo maliit lang yung upuan compared sa iba. And yung foot peg mataas. So kung long ride, actually ito nasama ko naman na si Mrs. dito ng hanggang Batangas. And I admit, sumakit likod niya. We had to stop like once or twice. Pero okay naman siya, bearable naman siya. Pero if you're planning to use this like on longer rides, like maybe sa Baguio or sa Ilocos Norte, medyo consider that din. Baka mas bagay sa inyo yung Tiger Sport 800 kung gusto nyo yung mga pang longer rides / touring rides kasama ang OBR. And then another con is the seat height. Again, I'm 5'9" and tingkayad na ako dito. I guess if you're 5'6" or below, medyo mas mahihirapan na kayo sa motor na to kahit magaan siya kasi mataas yung ano niya, guys, yung upuan niya eh. Like it's high and then it's also wide. Baka matakot lalo pag beginners. Matatakot sila sa seat height ito, sobrang taas. Maybe if you're 5'4" or lower, maybe iwas mo na sa motor na to lalo kung beginner kayo. If hindi naman ito yung first bike nyo, then okay lang. Pero kung beginner kayo, I don't suggest this bike. The mere fact na yung seat height niya pa lang sobrang taas na. Foresta. And then another one, guys, is yung small tank capacity nitong Street Triple. Which is weird actually kasi supposedly mas malaki dati itong tank nitong Street Triple. Like dati I think 17 liters yung tank capacity nito. Eh ngayon parang binabaan na lang 15 liters para mas maganda yung mold ng tank, para mas maging pogi nga naman. Kasi yung competitors nila sinasabi na 13 liters lang naman. Bakit kami hindi ko pwede mag-gamit 15 liters to? So ayun, feeling ko naging con siya kasi magastos kasi sa ano to, guys, sa gastong motor na to eh. I'm ranging like 16 or 15 on average. Tapos pag sa traffic around 10 or 9. Pero pag long rides umabot naman ng 18. Pero so overall pang 15 km per liter. And then kung 15, tapos 15 lang din yung liters, diba, na dala-dala na itong tangke na to. So di talaga siya sobrang tagal na pwede sa daan without you gassing up the bike. So last time nung nagsitso baag ako, I had to gas up twice. So actually very nakakatakot ngayon kasi nung baba na kami sa Chubaag, 1 bar na lang ako. So like sobrang nag-brain mode na ako at ginawa ko na lahat-lahat para hindi lang maubusan ng gas. Pero ratratin natin ng konti, guys. Ang ganda nitong ano na to, daan na to. So pagbabangking ka, diba, ang ganda. Ayun, no? So easy. Pakadali ang magbangking dito sa motor na to. At nga pala, guys, as you can see yung sky, uulan. May bagyo actually habang pinifilm ko tong video na to. Pero wala eh, mahilig tayo mag-vlog eh. YOLO. Kahit bumabagyo na, YOLO pa din, vlog pa din. Vlog is life. Saka sarap pag-motor, guys. Hindi ko kayang hindi mag-motor ng at least 1 week. Okay, balik tayo sa Street Triple. So another con of this bike, guys, I guess hindi ko naman naramdaman to, pero naramdaman to ng ibang mga riders, is the quick shifter. So swertihan lang sa unit, pero some Street Triple have problems on their quick shifter. So
So para sa akin, di ko naman siya na-experience, swerte naman ko sa unit ko. Pero if ever na ma-experience yung issue na yon, well, don't be scared kasi paborito naman yun ng Triumph. Dahil within warranty naman to for I guess 3 years tong bike na to. So covered naman ng Triumph yun. Grabing tingin ni Manong Sa rin yun grabing pagtinginan ka dito sa bike na to. Ang ganda kasi ng itsura One issue na nakikita ko sa bike na to, na hindi naman kasalanan talaga nitong bike, pero wala Triumph Well, it's a Euro bike, so yung parts niya medyo mahirap lang maghanap dito sa Pinas. So basically, you need to order sa mismong kasa ng Triumph, and then you have to wait a couple of months just to get that part. So for reference guys, nag-order ako sa kanila last December ng seat cowl and also yung cowling dyan sa baba. Pero wala hanggang ngayon wala pa din Actually December, more than 6 months na guys, pero wala pa din. Actually, lagi kong in-up yun. Hindi na ako magsabi ng pangalan, pero sa basically sa Triumph Green Hills, lagi kong in-up yun, pero wala pa rin daw 6 months na guys. Siguro sinasabi ng iba dahil lumipat sila, ganon. I understand naman yan, pero 6 months guys, medyo alangan ako doon kasi nag-order ako ng Zard sa Italy, diba? Pero guys, ilang araw lang yun, dumating agad. Italy pa yun guys. Ito, sabihin mo na kahit na UK pa galing yung parts, diba? 6 months? I think that's too long. That's one of the con if you're gonna bike a Triumph bike. So hindi lang naman siya sa street triple, pero sa Triumph bike as a whole, it's a Triumph problem I guess dito sa Pilipinas. And then I guess the final con that I can think of dito sa bike na to is actually I guess not really a con, pero you might consider it a con. It's the price. So for this bike guys, nabili ko siya 695,000. Aminin ko medyo pricey siya compared sa competitors niya. Again, meron siya 6-axis IMU, and then may mga kompleto siya, may mga Brembo na siya, triple cylinder, premium brand, all of that. Pero masyadong malaki yung tax dito sa Pilipinas I guess, kasi sa ibang bansa di naman ganyan yung presyo niya. Di katulad ng Kawasaki sa ibang bansa, more of the same price lang sila. Pero itong Triumph dito sa Pinas medyo malaki lang ang patong. Kaya I guess this one of the cons nitong bike na to. Imagine guys, ang competitor nito is Z900 standard, nasa 550,000. MT-09 standard, 618. Ito 695, siya yung pinakamahal sa lahat. I guess if you compare it sa SE na Z900, which is like 620 plus thousand, and then yung MT-09 SP yung bago, 800,000 na yun. Pero kasi hindi na comparable dito yun dahil nasa RS na yun, dapat street triple RS na dapat siya. Which is street triple RS is even more expensive than this one. It's 850 plus thousand I guess. So very expensive tong bike na to guys. Pero again, if money is not the problem, I guess ito yung bike na feeling ko the best out of all the 3 bikes. Just for my opinion Yun lang. So before we end this video guys, what do you think? Tingin nyo ba sulit ang Triumph Street Triple? Tingin nyo ba if you had 695,000 you would get one of these? Para sa akin guys, it's still one of the most underrated bike dito sa Pilipinas. So if you want a bike na nakakasabay sa mga litro na dadala mo sa truck, this one is a truck monster because of its handling and its power. And then dadala mo sa long ride kasi very comfortable siya, yung riding position niya. Then go ahead and go with the Triumph Street Triple R. Ayun lang guys. Thank you ulit sa panonood. So, before we go guys, shoutout muna tayo. Shoutout kay Sir Elmoto. Sabi niya shoutout naman sir. So ayan, shoutout kay Sir Elmoto sa kanya. Thank you sa suporta. Guys, if you want a shoutout sa end ng video, comment lang kayo down below para ma-shoutout kayo. Again guys, hanggang sa muli. Salamat sa panonood. If you finished this video, please leave a like and subscribe. And thank you guys. See you on my next vlog. Bye bye. Motolon out.